Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 621. Traidor. Paano siya naging malakas? Tumakbo. Nang makita ng Black-Clothed Elder na namatay ang kanyang kasama sa isang iglap, nagmamadali siyang tumalikod at umalis. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Direktang naglaslas si Geng Lei ng nagniningas na sword shi. Bagamat naiwasan ito ng Black-Clothed Elder, hindi niya naiwasan ang pag-atake ni Lan Xin. Hiss! Ang ulo ng Black-Clothed Elder ay itinapon sa hangin. Mamatay. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Zuan sa kanyang buhay o kamatayan. Ang inalagaan niya ay ang Universe Ring ng 40% Void Transformation Stage Demon Clan Expert. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na siya, ang bangkay ay biglang inagaw ng iba. Zhao Jianbo, what the F***? Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Ngayon pa lang, excited na siyang pumatay kaya nakalimutan na niya ang mas mahalagang Universe Ring. Sa oras na ito, ang lahat ng mga kaaway ay patay na. Young Hall Master, ang iyong Universe Ring. Makahulugang sinulyapan ni Zhao Jianbo si Ye Zuan, pagkatapos ay sumugod sa gilid ni Lan Xin at ibinigay ang Universe Ring of the Demon Clan Expert. Eto na, mapagbigay na sabi ni Lan Xin. Salamat, Young Hall Master. Ngumisi si Zhao Jianbo at sumulyap kay Ye Zuan. Damn it! Muling nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Kung si Zhao Jianbo ay isang kaaway, matagal na niya itong pinatay. Kuya Stone, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Lan Xin. Dahil nangyari ang ganoong sitwasyon, maaaring may katulad na nangyari sa ibang mga kuta. Gayunpaman, kailangan pa rin nating tingnan. Ituloy natin ang ating lakad. Sabi ni Geng Lei. Nagpatuloy silang 5 sa paglalakad. Tahimik na sumunod si Ye Zuan. Ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay hindi na mababa kaysa kay Zhao Jianbo. Ang kanyang lakas ay malamang na pangalawa lamang kay Lan Xin. Kahit na naintindihan ni Lan Xin ang Wings of the Wind, hindi magiging ganoon kadaling patayin siya. Sa sandaling ito, malapit na siya sa pagpapalawak ng kanyang bloodline. Matapos ang isa pang araw ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating na sila sa pangalawang lihim na kuta. Ang muog na ito ay nasa isang bangin, at mayroong isang pormasayon sa pasukan ng yungib. Kung hindi kabisado ni Geng Lei ang mapa ng kuta, hindi niya ito mahahanap. Sinota. Pagpasok pa lang nilang 5 sa kuweba, isang malakas na sigaw ang nanggagaling sa loob. Kilalang kilala si Geng Lei sa boses na ito. Lolo, gulat na sigaw ni Geng Lei. Alam niya na ang kanyang lolo ay nasa Great Desolate Land, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nasa moog na ito. Maya-maya, 3 tao ang lumabas sa kuweba. Ang isa sa kanila ay ang lolo ni Geng Lei, si Geng Feng. Geng Lei, Young Hall Master, Young Hall Master, Young Hall Master. Mabuti naman. Mabuti, ay mabuti. Sa kabutihang palad, ang lahat ay normal dito. Tumango si Geng Feng at sinabing, Greetings, Young Hall Master. Lolo Geng, may abnormal ba dito? May traidor sa foothold no? Isa, nawasak na. Biglang damapo ang tingin ni Lan Xin sa 2 matanda sa likod ni Geng Feng. Lagi kaming nandito na 3. Kapag lumalabas kami, sabay kaming lumalabas. Never kaming nag-iisa. Alam ni Geng Feng na kainahinala si Lan Xin, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, si Ye Zuan ay nakakita ng halimaw na nakatago sa loob ng higit sa 10 taon. Magkasama man silang lumabas, hindi nila mabantayan ang dalawa. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring mag-iwan ng mensahe ang traidor sa halimaw. Sa sandaling ito, biglang tinitigan ni Lan Xin ang pulang nakasuot na elder sa likod ni Geng Feng at sinabing, Elder, bakit nanginginig ang mukha mo? Napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Sa katunayan, noong nagsasalita si Geng Feng, ang mukha ng matanda na nakasuot ng pula ay kumikibot. Nakita din ito ni Ye Zuan. May mali. Ako, tuldok. Biglang lumiwanag ang mga mata ng matanda na nakasuot ng pulang damit, at direktang inatake niya si Geng Feng. Bang! Si Geng Feng ay isang veteranong elder. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation level, ganito pa rin ang reaksyon niya. Kahit na hindi niya ito napansin,
paanong hindi siya magiging handa dahil pinaalalahanan siya ni Lan Xin. Sa makatuwid, ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay direktang pinalipad at bumagsak ng husto sa pader na bato. Elder Do, ikaw, gulat na tanong ni Geng Feng. Ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay dumura ng isang subo ng dugo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at diretsyong sumigaw. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang mag-transform. Isang kalahating halimaw, isa siyang half-monster. Imposible, lahat tayo nakainom ng transformation pill dati. Hindi makapaniwala si Geng Feng. Napatingin ang lahat ng ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay nag-transform sa isang kalahating tao, kalahating dragon na nilalang. Tulala ka ba? Siyempre, nag-transform lang ako pagkatapos uminom ng transformation pill. Dahil nalantad na ito, kaya kayong lahat ay mamatay para sa akin. Panipi, sumigaw ang matanda na nakasuot ng pulang damit at sumugod. Hindi naman kalakihan ng kuweba, at 3 tao lang ang pwedeng magkatabi. Kung mag-away sila, hindi ito sapat. Bukod dito, ang kalahating halimaw ay may malakas na pangangatawan. Kung mag-away sila dito, halatang mas mataas ang kamay ng kabilang partido. Sa makatuwid, mabilis na umatras si Ye Zuan at ang iba pang 4. Samantala, si Geng Feng at ang isa pang elder ay umaatres habang hinaharangan ang mga pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matanda sa tabi ni Geng Feng ay biglang sumalakay. Nanlaki ang mga mata ni Geng Feng nang pinalipad siya ng palad. Buti na lang at mabilis siyang nakariyak at nagmamadaling tumayo. Kaya naman, direktang pinalabas siya ng palad sa kuweba. Kung nataman siya sa pader, malamang na mamatay siya. Lolo, sigaw ni Geng Lei. Ayos lang ako. Malungkot ang mukha ni Geng Feng. Hindi niya inaasahan na may 2 traidor sa tabi niya habang nabubuhay siya sa panganib. Masyadong nakakatakot. Traidor talaga kayo. Malamig na ngumuso si Lan Xin at tumingin sa 2 elder na nagbago na. Alam mo, gulat na tanong ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Siyempre, nandito ako para hulihin ang mga taksil. Mahigpit na hinawakan ni Lan Xin si Silver at humajijek. Nagulat si Ye Zuan at ang 3 pa sa kanyang mga salita. Nakatanggap ba ng pahintulot ang Young Palace Master na pumunta dito at hindi pumunta dito ng palihim? Siyempre, hinala lang. May listahan lang ako ng mga sospek. Kayo pa mismo ang nagbigay ng sarili, dagdag ni Lan Xin. Ito ay wala sa inaasahan ni Ye Zuan. Ito ay kakaiba. Paano naging ordinaryong tao ang anak ng Deputy Hall Master ng Warlord Palace? Kung ganoon, lahat kayo ay maaaring mamatay. Naningkit ang mga mata ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Dahil nalantad ang bagay, maaari lamang nilang sirain ang mga bangkay at sirain ang mga ebidensya. Bagaman siya at ang iba pang elder ay umabot lamang sa 40% ng void transformation level, sila ay malapit sa 50%. Ngayon na sila ay nagbago, ang kanilang lakas ay tumaas. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila ang koponan ni Ye Zuan. Bilang karagdagan kay Geng Feng, wala silang pagkakataong manalo sa isang 6-on-2 na sitwasyon. Patayin! Sigaw ni Geng Feng at agad na sumugod silang 6. Kabanata 622. Hatiin ang hukbo sa 2. Ang interspatial ring. Mabilis na sumugod si Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, siya ang unang kumuha ng universe ring. Gayunpaman, halos maluha siya sa susunod na sandali. Hoy, teka! Ang 2 universe ring na ito ay kailangang iulat pabalik. Ang 2 taong ito ay nasa listahan. Biglang sumugod si Lan Xin at kinuha ang universe ring mula sa kamay ni Ye Zuan. Bulsh asterisk T. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Gayunpaman, paano niya maibibigay ang interspatial ring kung nakuha na niya ito? Sa sandaling kinuha ni Lan Xin ang kanyang interspatial ring, ibinuhos niya ang lahat sa loob nito sa kanyang devouring space. Kinuha ni Lan Xin ang interspatial ring at nagulat na sinabi, "Hoy, bakit walang laman?" Nakita niyang sumugod kaagad si Ye Zuan pagkatapos kunin ang interspatial ring. Hindi siya pinigilan ni Ye Zuan sa daan, kaya hindi siya naghinala ng anuman. Siguro na itago na niya yung mga gamit. Tumalikod si Lan Xin at umalis. Sa kabilang banda, si Zhao Junbo ay may nakamamanghang hitsura sa kanyang mukha dahil ang interspatial ring na nakuha niya noon ay naglalaman ng maraming magagandang bagay. Gayunpaman, ang interspatial ring ni Ye Zuan ay walang laman.
Kahit may mga gamit, kinuha na sana. Gayunpaman, hindi niya alam na kinuha na ni Yezuan ang mga bagay. Ding! Tumaas ang antas ng void transformation ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 37 puntos. Sinamantala ni Yezuan ang katotohanan na walang tao sa paligid upang mapataas ang kanyang antas ng paglilinang. Tapos, tinagaw niya yung aura niya. Sa sandaling ito, mas malapit pa siyang makipagpalitan ng bloodline expansion. Lolo Geng, bumalik ka muna. Sinabi ng tatay ko na kanselahin niya ang lahat ng kuta at magkakaroon ng bagong misyon, sabi ni Lan Xin kay Geng Feng. Ito, sumulyap si Geng Feng kay Geng Lei. Nang maisip niyang naabutan na siya ng lakas ng kanyang apo, tahimik siyang tumango at sinabing, Young Master, dapat kang mag-ingat. Napakalakas ng 5-man team na ito. Halos mapuksa nila ang buong paligid ng wasteland. Walang gaanong matatanda sa bawat kuta, 2 o 3 lamang. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Geng Feng. Pagkatapos, diretsyong umalis si Geng Feng. Sa pagkakataong ito, hindi na tinanong ni Lan Xin si Geng Lei kung ano ang susunod na gagawin. Sa halip, naglabas siya ng balumbon ng balat ng tupa at sinabing, Brother Stone, ito ang listahan ng mga sospek. Hatiin ba tayo sa 2 pangkat? Young Master, ito. Nagulat si Geng Lei. Ang isang koponan ay hahatiin sa 2. Ang kanilang survivability ay bababa. Magsama kayong 3. Ihahatid ko siya. Biglang itinuro ni Lan Xin si Yezuan gamit ang kanyang payat na daliri. Nagtaas ng kilay si Geng Lei at nag-alinlangan. Ang lakas ni Lan Xin ay higit na nalampasan ang kanyang lakas. Masasabing silang 4 ay pabigat kay Lan Xin. Kung isasama ni Lan Xin si Yezuan, magagawa niyang kaladkarin si Yezuan palayo kahit na nasa panganib sila. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Geng Lei, sinabi ni Lan Xin, tapos na. Kapatid na bato, pumunta ka sa 3, 4, 5, at 6. Siya at ako ay pupunta sa iba. Ang Battle Emperor Hall ay may eksaktong 10 kuta sa labas ng Wastelands. Sa kabuuan, mayroong higit sa 30 elder. Mukhang marami ang 30 elder, ngunit mayroong mahigit 100 elder sa Battle King Hall, kaya hindi ito isang malaking bagay. Pagkatapos sabihin iyon, hinampas ni Lan Xin ang balikat ni Yezuan at kinaladkad siya palayo. Damn it, this girl is so swift and decisive. She actually thinks that I'm too slow. Galit na nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, nawala ang 2 sa paningin ni Geng Lei at ng 2 pa. Nagpakita si Zhao Junbo ng nakakainggit na ekspresyon. Si Lan Xin ay anak ng Vice Hall Master. Isa pa, hindi pa siya kasal. Kung makakasama niya ito, maaaring magtagumpay siya sa posisyon ng Vice Hall Master sa hinaharap. Siya ay magiging pangalawa lamang sa Hall Master at higit sa 10,000 tao. Yezuan, ang Undying Sword God ang iyong ama, tama ba? Matapos makipaghiwalay kay Geng Lei at sa 2 pa, binitawan ni Lan Xin si Yezuan at nagtanong. Oo, nakita mo na siya dati. Tumango si Yezuan. Nalantad na siya sa reaksyon ni Lan Xin, ngunit nagtanong pa rin siya. Nakita ko na siya noong bata pa ako. Kamukhang kamukha mo siya, kung hindi, hindi kita nakilala. Tumango si Lan Xin at sinabing, kung pag-uusapan, ang iyong ama ang aking idolo. Siya ay nagsisikap na pasukin ang Sword God's Palace sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay pinigilan ng iyong tiyuhin, ang nakatatandang kapatid ng iyong ina. Sa katunayan, si Yezuan ay isang taong matyaga. Noong si Yezuan ay ilang taong gulang pa lamang, umalis na si Ye Chong. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noon, at palagi niyang sinusubukang pasukin ang Sword God's Palace. Nakakalungkot na ang Sword God's Palace ay hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring gumawa ng mga desisyon. Umiling si Lan Xin. Sa katunayan, pinakagusto ni Yezuan na makilala si Ye Chong at bigyan siya ng Sword God's Bloodline Seed. Maaaring pataasin ng Sword God's Bloodline Seed ang sword skill power at comprehension ng isang tao ng 50%. Kung makukuha ito ni Ye Chong, maaaring malagpasan niya ang huling antas ng Sword God's Pagoda. Gayunpaman, si Yezuan ay libu-libong milya pa rin ang layo mula sa Sword God's Palace, at siya ay nasa Void God Realm lamang. Ang kanyang ama, si Ye Chong, ay nasa Void God Realm, at siya ay isang Peak Void God Realm King.
Isang hakbang na lang ang layo niya sa Void God Realm Emperor Realm. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagpa siya si Yezuan na huwag istorbohin ang sarili at nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Mahuhuli natin ang taksil. Tuklasin muna natin ang 4 na kuta, sagot ni Lan Xin. Sa katunayan, mayroon siyang sariling plano, na kumpletuhin ang misyon bago pumasok sa panloob na rehiyon ng kaparangan. Magkakaroon ng mataas na antas ng Void God Realm Void God Beasts at mga demonyo doon. Ngayong mas kaunti na ang kalaban ni Yezuan, ang kanyang ani ay tataas ng husto. Lumipad saglit ang dalawa, pagkatapos noon, naramdaman ni Lan Xin na masyadong mabagal ang takbo ni Yezuan, kaya nagpa siyang isama siya. Ang Wings of the Wind ay napakabilis. 2 araw lamang silang tumawid sa ilang kuta at nakarating sa ika-6. Ang Elder Wang ng ika-6 na kuta ay kainahinala. Ikaw ang May 8th level ng Pulsating Guardian. Kung hindi ka aakyat mamaya, tutulungan kita agad. Tumingin si Lan Xin kay Yezuan na may pilyong ngiti. F***sick. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Siya ay talagang kumikilos bilang isang kalasag ng karne upang makaakit ng puot. Gayunpaman, ang mga matatandang nagbabantay sa panlabas na rehiyon ng kaparangan ay lahat ay nasa ibaba ng 50% Void Transformation level. Hindi sila gaanong banta sa kanya. Nandito na tayo. Tumingin si Lan Xin sa isang nakatagong kuweba sa ibaba at sinabing, kalimutan mo na ito. Kapag nakita natin si Elder Wang mamaya, direkta natin siyang sasalakayin. Gumagana din yan. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kung traitor talaga siya, siguradong ma-fall out siya sa akin. Kung hindi, hihingi na lang ako ng tawad. Si Lan Xin ay may kalmadong ekspresyon. Si Yezuan ay kumbinsido, ngunit ito ay talagang isang magandang ideya. Sa harap ng kamatayan, kung mayroon talagang malansa, tiyak na malalantad. Pagkatapos, lumapag silang dalawa at pumasok sa kuweba na may array formation. Nang marinig ng 2 tao sa loob ang kaguluhan ay agad silang nagsilabasan. Young Hall Master. Ang 2 matatandang ito ay parehong kilala si Lan Xin. Laking gulat nila sa pagdating niya. Elder Wang, pinagtaksilan mo. Ang Warlord Hall ko at nakipagsabuatan sa Demon Clan. Pinapunta ako ngayon ng tatay ko dito para ibalik ang bangkay mo. Go! Pagkatapos magsalita ni Lan Xin, isang figure ang dumaan sa kanya. Si Yezuan iyon. Kabanata 623. Gemini Bloodline. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Wang at mabilis niyang hinarangan ang pag-atake. Napagtanto niya na si Yezuan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Magdemonyo, wala nang pakialam si Elder Wang. Bagamat hindi niya alam kung paano niya ibinigay ang sarili, hindi na niya kayang magtago sa harap ng panganib. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya ang pamatay na layunin ni Yezuan. Ang mga mata ni Yezuan ay napuno ng pagpatay na layunin nang makita niyang nagdemonyo si Elder Wang. Durog na slash ng langit. 8 layers of Earth's pulse. Isang malamig na liwanag ang dumaan. Sinubukan ni Elder Wang na hadlangan ang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit nalabanan ni Yezuan ang kanyang metal elemental na vital energy. Bam! 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 Sunod-sunod na umalangaw ang 8 tinig habang ang sword chi ni Elder Wang ay agad na bumagsak. Kaagad pagkatapos, ang pag-atake ni Yezuan ay dumaan sa kanyang katawan. RIP! Si Elder Wang ay direktang naputol sa 2 bahagi ng espadang ito. Walang pag-aalinlangan, diretso siyang bumagsak sa lupa. Patay na siya. Ito, nang makita na ang taong nakasama niya sa loob ng ilang buwan ay namatay, ang isa pang matanda ay halos mamatay na. Ito ay dahil talagang matagal na siyang kasama ng isang kalahating demonyo. Kung hindi dumating sina Lan Xin at Yezuan, hindi niya malalaman kung paano siya namatay sa kanilang mga kamay. Matapos alisin ni Yezuan ang interspatial ring, kumuha si Lan Xin ng isang transformation pill at itinapon ito sa kanya. Bagamat wala ang elder na ito sa listahan ng mga sospek, kailangan pa rin niyang suriin ito. Ang batch ng mga matatandang ito na nakaistasyon sa malawak na ilang ay uminom ng transformation pill bago sila pumasok sa malawak na ilang. Tiyak na nag-transform sila pagkatapos makapasok sa malawak na ilang. Kinuha ng matanda ang transformation pill at agad itong nilunok. Makalipas ang ilang segundo, walang reaksyon. Inalis na ng aking ama ang lahat ng kuta sa malawak na ilang.
Elder, mangyaring bumalik. Mayroon tayong bagong misyon, sabi ni Lanzin. Oo, tumango ang matanda at umalis. Para kay Yezuan, natanggal na niya ang kanyang universe ring. Inalis mo ba ang mga gamit sa interspatial ring? Biglang tanong ni Lanzin. Ano? Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Paano nalaman ng babaeng ito ang sikreto niya? Nasa iyo kung aminin mo o hindi. Likas na pambihira ang anak ng Undying Sword God. Napakaraming tagumpay ang ginawa mo sa daan na hindi ko maiwasang maghinala sa iyo. Ngumiti si Lanzin. F***sick. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Kanina lang niya sinasadyang itago ang kanyang aura, ngunit hindi niya inaasahan na madidiscover pa siya. Ibang-iba siya sa batang babae na nakita niya noon. Ang unang pagkakataon na nakita niya si Lanzin ay noong bumalik siya sa Champion Hall. Sa oras na iyon, nayuyugyug pa ni Lanzin ang braso ni Lan Yao at kumikilos na parang layaw na bata. Tila hindi maaaring maliitin ang mga tao sa mundong ito. Huwag tumingin sa kabilang panig dahil lamang sila ay walang muwang. Dahil nakita na siya, hindi na ito itatago ni Yezuan. Gayunpaman, hindi siya handa na aminin ito sa kanyang sarili. Sa halip, diretso niyang nilamon ang mga makalangit na materyales. Ding! Ang host na Void Transformation. 40 puntos, iyon ay 40%. Ngayon, sa wakas ay nakuha na ni Yezuan ang Devar Crystal para sa kanyang bloodline expansion. Ding! Tagumpay na nagpalitan ng Gemini bloodline. Gusto mo bang mag-assimilate? Oo, sagot ni Yezuan sa kanyang isipan. Assimilate. Matapos marinig ang abiso, isang listahan ang lumitaw sa isip ni Yezuan. Isa itong listahan ng mga attribute na may mataas at mababang affinity. Gayunpaman, may mali sa bilang ng mga katangian. 6 na katangian. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang katangian ng lupa ay natural na pinakamataas. Naabot na nito ang intermediate legendary level. Ang pangalawang katangian ay ang katangiang metal. Ang lupa at metal ay isang magandang kombinasyon. Ngayong mayroon na siyang Earth Pulse, kung idinagdag niya ang Metal Defense, magiging unkillable cockroach siya. Higit pa rito, napakaganda rin ng epekto ng Midas Insight. Gayunpaman, nang ang atensyon ni Yezuan ay nahulog sa pangatlong attribute affinity, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang katangiang ito ay nalampasan ng 5 elemento. Wind attribute. Nagtaas ng kilay si Yezuan. May special attribute din talaga siya. Ang lahat ay ipinanganak na may 5 elemento, ngunit hindi lahat ay may mga katangian ng hangin, yelo, at apoy. Hindi niya inaasahan na may espesyal na katangian ng kanyang sarili. Ding! Mangyaring pumili ng isang katangian at paikliin ang Void Spirit na katumbas nito. Kapag napili, hindi na ito mababago. Na-notify ang system. Sa katunayan, maraming kombinasyon ang naisip ni Yezuan. Lupa at tubig, dalawahang malalim na kapangyarihan. Papayagan nito ang kanyang mga pag-atake na maging napakabilis, at sa Binding of Water, maaari niyang gamitin ang katangian ng tubig upang pigilan ang katangian ng apoy. Ang katangian ng apoy ay napakalakas din. Ang kanyang Divine Tree of Life bloodline na sinamahan ng Raging Flames ay magiging isang killing move. Napakalakas din ng Fire Clone. Kaya niyang i-condense ang isang Fire Clone at lumaban tulad ng 8 Desolation Gene. Gayunpaman, ang Rising from the Ashes ay sumalungat sa Divine Tree of Life. Pareho silang nagkaroon ng epekto ng mabilis na paggaling. Hindi nagustuhan ni Yezuan ang katangiang kahoy dahil sumalungat ito sa bloodline ng Divine Tree of Life. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang katangian ng hangin, agad niyang nakalimutan ang tungkol sa iba pang 4 na katangian at pinili ang katangian ng hangin ng walang pag-aalinlangan. Ding! Matagumpay na nakondensed ang wind attribute na Void Spirit. Nang marinig niya ang notification ng system, nakita ni Yezuan na isa pang Void Spirit Soul ang lumitaw sa kanyang gintong dantian. Tulad ng Earth attribute Spirit Soul, ito ay 40% na walang bisa. Nabuo ang Gemini bloodline. Haha, ngayong may 2 attribute na ako, kapag naintindihan ko ang Wings of Wind Ultimacy, baka makalaban ko ang isang advanced empty god. Ang puso ni Yezuan ay sumasabog na sa tuwa. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay hanggang sa maunawaan niya ang ultimacy. Kung tutuusin, pinakondensed niya ang Void Spirit at kailangan niyang maunawaan ito mismo. Anong tinatawa-tawa mo?
Sa sandaling ito, isang malinaw na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nabalik si Yezuan sa realidad ng pangungusap na ito. Ngumiti siya at sinabing, wala. Marami kang sikreto. Maaari mong pataasin ang antas ng iyong cultivation sa isang iglap, at maaari mong kunin ang mga item sa iba pang Chen Kun rings. Gayunpaman, huwag mag-alala, hindi ko sasabihin ang sikretong ito sa iba. Kung tutuusin, malapit ang iyong ama sa Palace Master, mabagal na sabi ni Lan Xin. Palace Master, nagtaas ng kilay si Yezuan. Alam niya na ang Palace Master na tinutukoy ni Lan Xin ay ang main Palace Master ng Warlord Hall at hindi ang ama ni Lan Xin, si Lan Yao. Ang Palace Master at ang iyong ama ay mabuting magkaibigan. At the same time, isa siya sa mga Palace Masters ng Sword God Palace. Isa pang sikreto ang isiniwalat ni Lan Xin. Ang Palace Master ng Sword God Palace. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ano ang gamit nito? Ang kanyang ama ay hindi pa rin nakapasok sa Sword God Palace, tama ba? Sa Sword God Palace, tanging ang Empty God Realm Emperors lang ang kwalipikadong tumanggap ng mga disipulo. Nakakalungkot lang na ang Palace Master ay isa lamang peak Empty God Realm King at hindi niya kayang tanggapin ang iyong ama. Kung hindi, ang iyong ama ay muling nakasama ng iyong ina, sabi ulit ni Lan Xin. Empty God Realm Emperor, bagamat hindi ito binanggit ni Lan Xin, may naisip si Yezuan. Nakuha ni Ye Chong ang mana ng Sword God Bahuang ngunit hindi kinilala ng Sword God Palace. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Sword God na si Bahuang ay isang Empty God Realm Emperor? Kabanata 624. Dalawa ang katangian. Nakuha ni Itay ang mana ng Sword God Bawang ngunit iniwan sa akin ang Bawang Sword, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Si Ye Chong ay nag-iwan ng liham noong siya ay nasa Dark Sun Empire. Sinabi nito na may dalawang pagpipilian si Yezuan. Una, maaari siyang manatili sa Dark Sun Empire at mamuhay ng isang ordinaryong tao. Pangalawa, maaari siyang maging mas malakas at hanapin si Ye Chong. Sa katunayan, umaasa si Ye Chong na pipiliin ni Yezuan ang pangalawang opsyon. Kung hindi, bakit niya iiwan ang Bawang Sword kay Lin Wenyu at ibibigay ito kay Yezuan kapag nakilala siya ni Lin Wenyu? Pero, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Isasama kita kay inay. Si Yezuan ay nanumpa sa kanyang sarili. Bagamat isa siyang transmigrator, ang katawan na ito ay kabilang sa isang malas na tao. Kinailangan niyang gampanan ang responsibilidad dahil magkadugo sila. Ngayong mayroon na siyang Gemini bloodline, mayroon siyang karagdagang katangian kumpara sa iba. Kung naiintindihan niya ang wind attribute na ultimacy, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Kung makakakuha siya ng isa pang twin life fruit, makakagawa siya ng clone na eksaktong kapareho ng kanyang orihinal na katawan. Ang isa ay ang orihinal na katawan, at ang isa ay ang clone. Kung bigla silang sumulpot, siguradong mahuhuli nila ang kabilang partido. Oh yeah, young master, pwede mo ba akong bigyan ng ilang martial arts? Biglang tanong ni Yezuan. Gusto mo ng mid-level na virtual god martial arts? Wala ako sa kanila. Konti lang sila at hindi sapat ang level ko. Madali para sa akin na magmukmak kung matutunan ko sila, sagot ni Lan Xin. Hindi, gusto ko ng Wind Attribute Virtual God Martial Arts na makakatulong sa akin na maunawaan ang Wind Attribute Ultimacy, itinutuwid siya ni Yezuan. Nagtatakang tanong ni Lan Xin, Wind Attribute. Hindi ka ba sa katangian ng Earth? Bakit mo sila gusto? Mayroon din bang katangian ng iyong kaibigan na Wind? Panipi. Ito, huminto si Yezuan. Saglit na nagmumuni-muni, bigla siyang naglaslas sa gilid. Mapusyaw na berde ang kulay ng slash. Ano? Wood attribute. Nagulat si Lan Xin nang makita niya ito. Gayunpaman, nag-react siya sa susunod na segundo. Hindi, ito ang wind attribute. Mayroon kang dalawang katangian. Siya mismo ay may katangiang hangin, kaya natural na pamilyar siya sa katangiang ito. Tama nga, may dual attributes ako kasi kumain ako dati ng isang klase ng prutas. Saka ko lang nalaman na twin fruit pala yon. Gumawa ng kasinungalingan si Yezuan sa mismong lugar. Ang bunga ng kambal na buhay ay isang kayamanan na inalagaan ng langit at lupa. Kahit na ang Void God Realm Great Emperors ay ipaglalaban ito kung nakita nila ito. Gayunpaman, iyon ang mga kambal na prutas na hindi pa nakakain.
Ngunit ngayon, kinain na ito ni Yezuan at pinalapot ang wind attribute Void Spirit. Kahit na dumating ang isang empty God Realm Emperor, wala siyang magagawa. Ang dami mong sikreto, kahit sino magseselo sa Twin Fruits. Inilibot ni Lanzin ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na kakainin ni Yezuan ang isa sa maalamat na Twin Fruits. Mayroon akong parehong Earth at Wind attributes, ngunit dahil wala akong Wind attribute martial arts noon, hindi ko naintindihan ang profound, paliwanag ni Yezuan. Tumigil sandali si Lanzin, pagkatapos ay naglabas ng 2 martial arts mula sa kanyang Chen Kun ring at inihagis ito kay Yezuan. Ang may Wings of the Wind ay naintindihan mula sa Meteor Movement skill. Tungkol naman sa Wind Dragon Slash na ito ang pinakamahusay na Wind attribute martial art sa aking Battle King Palace. Marahil ay mauunawaan ko ang Wind Blade Profound mula rito, sabi ni Lanzin. Salamat, Young Palace Master. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Walang sabi-sabi, agad niyang natutunan ang 2 martial arts. Ding! Natutunan ng host ang Meteor Body Technique. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Ding! Natutunan ng host ang Wind Dragon Slash. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Walang pagbabago matapos malaman ang 2 Void God martial arts, kaya hindi ito napansin ni Lanzin. Ngayong alam ko na ang dami mong sikreto, hindi mo na ako papatayin para patahimikin ako, diba? Biglang pinaikit ni Lanzin ang kanyang mga mata at sinabi, kung gusto kitang patayin, kailangan kong makahabol sa bilis mo. Nakangiting sabi ni Yezuan. Bagamat naabot na niya ang 40% Void Transformation, wala pa rin siyang kumpiyansa na maabutan si Lanzin. Masyadong malakas ang Wings of the Wind. Humajijek si Lanzin, at least alam mo ang lugar mo. Eto na, nang marinig ng tatay ko na may anak ang Undying Sword God, gusto niyang pakasalan ako at ang kapatid ko sa iyo. Damn! Nagulat si Yezuan. Bakit lagi siyang nakaka-encounter ng mga ganitong bagay? Mabuti pa si Lanzin, ngunit ang kanyang kapatid na si Lan Yu ay isang Void God Realm King. Paano niya siya napipigilan? At saka, nagkaroon na siya ng fiancé. Tama, nakita mo na ba ang Ice Lady at Flame Emperor? Biglang tanong ni Yezuan. Nakita ko na sila minsan, pero nakasuot sila ng armor, kaya hindi ko makita ang mga mukha nila. Gayunpaman, kung silang dalawa ay nagtutulungan, maaari nilang takutin ang aking kapatid na babae. Narinig ko na narating na nila ang rurok ng Void God Realm. Sino ang nakakaalam, maaaring nakalusot na sila sa Void God Realm King. Nainggit si Lanzin. Patuloy na nagtanong si Yezuan, mayroon ba silang mga espesyal na konstitusyon? Sa tingin ko, may sinabi ang kapatid ko tungkol kay Yin. Nakakunot ang noo ni Lanzin habang nagmumuni-muni. Yin at Yang Twin Constitutions. Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Oo, sa tingin ko yun na. Lumiwanag ang mga mata ni Lanzin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Tinanong niya, paano mo nalaman? Kilala mo ba sila? Panipi, kalokohan. Ang isa sa kanila ay fiancé ko, at ang isa ay bayaw ko. Paanong hindi ko sila kilala? Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, napakaraming alam ni Lanzin sa kanyang mga sikreto. Mas maganda kung hindi niya sasabihin sa kanya. Hindi, ngayon ko lang narinig ang saligang batas na ito. Sinasabi na kung magbubunga sila ng magkasama, ang bilis ng kanilang paglilinang ay magiging napakabilis. Umiling si Yezuan. Tama, nang ibalik sila ng kapatid ko, nasa spirit realm lang sila. Ngayon, nasa tuktok na sila ng Void God Realm. Isang hakbang na lang ang layo nila para makapasok sa Void God Realm King Realm. Pagkatapos magsalita ni Lanzin, bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan. Dahil alam ko ang iyong sikreto, may sasabihin din ako sa iyo ng isang sikreto. Silang dalawa ang mga sikretong sandata ng aking Battle King Palace. Sanay na silang lumaban sa Jiang Tianjin ng Weapon King Palace. Walang ibang paraan. Napakalakas ni Jiang Tianjin. Halos kapantay niya ang tatay ko. Panipi, walang kinalaman sa akin ang sikretong iyon. Naging solemn na ang mukha ni Yezuan. Ngayon, sigurado siya na ang Ice Goddess at Flame Emperor ay sina Song Suijing at Song Kaiju. Ang pinakamahalaga, silang dalawa ay dinala ni Lan Yu sa tiwangwang na lupain.
Ito ay lubhang mapanganib. Kailangan ko silang mahanap sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang higit na nagparamdam sa kanya ay ang pagiging mahina niya kaysa sa dalawang kapatid. Ang dalawa sa kanila ay maaaring makapasok sa Void God Realm King Realm, habang siya ay nasa 40% Void Transformation Realm lamang. Napakalaki ng pagkakaiba. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ituloy na natin. Hindi naghinala si Lan Xin at umalis. Mayroon pa ring 4 na kuta na hindi pa nila napupuntahan. Kaya, kinailangan nilang dalawa na magtrabaho ng husto. Sinulyapan ni Yezuan ang listahan ng pangalan ni Lan Xin at nalaman na mayroon pa ring 10 tao dito. Ang 10 taong ito ay ang kabuuan ng mga muog na kanilang pinangangasiwaan. 4 na kuta, 10 tao. Kabanata 625. Inner Wasteland. Gayunpaman, kung mas maraming tao ang naroon, mas mabuti para kay Yezuan. Ito ay dahil pumikit si Lan Xin at ibinigay ang lahat kay Yezuan. Matapos wasakin ang natitirang mga kuta, si Yezuan ay nakalusot na sa 50% Void Transformation. Ang kanyang lakas ay halos kapareho ng kay Lan Xin. Siyempre, hindi pa rin makita ni Yezuan ang eksaktong lakas ni Lan Xin. Bagaman ito ay 50%, maaari itong maging 55% o kahit na malapit sa 60%. Babalik tayo. Matapos patayin ang huling kalahating demonyong elder, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. No, I don't want to go back. I have another plan. Umiling si Lan Xin. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Yezuan habang siya ay bumulalas. Hindi mo maiisip na pumasok sa mga panloob na rehiyon ng wasteland. Tama, kung hindi, bakit kita ibibigay? Tumango si Lan Xin. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yezuan na siya ay nalinlang. Noong una, gusto ni Lan Xin na maghanap ng makakasama niya sa mga panloob na rehiyon ng wasteland. No wonder pumikit siya dito. Hindi dahil mayaman siya at hindi niya ito nagustuhan, kundi dahil ito ay pinag-isipan. Tumigil sandali si Yezuan. Sa sandaling ito, siya ay nasa 50% Void Transformation. Sa pagdaragdag ng lahat ng uri ng malalim na kahulugan, nagawa na niyang harapin ang mataas na antas ng mga eksperto sa Nihility God Stage. Kasabay nito, pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, ang kanyang Meteor Movement Technique ay umabot na sa 70% Mastery, at ang kanyang Wind Dragon Slash ay umabot sa 70% Mastery. Ang kanyang lakas sa pag-atake ay mas malakas pa kaysa sa Collapsing Heavenly Killing Slash. Kahit na lahat sila ay low-rank Nihility God Martial Arts, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila. Paano maihahambing ang martial arts ng mga branch palaces sa martial arts ng pangunahing palasyo? Higit pa rito, ang Meteor Movement Technique at Wind Dragon Slash ay ibinigay sa kanya ni Lan Xin. Ano pa ang pag-aalinlangan mo? May mga magagandang pagkakataon sa inner regions ng wasteland. Doon daw ipinanganak ang Twin Life Fruit. Bukod dito, ang iyong Wind Dragon Slash ay pinagsama sa 8 layer ng Earth's Pulsation. Natatakot ako na kahit na ang isang 70% Void Transformation expert ay hindi maglakas loob na tanggapin ito. Sa pangunguna ko sa iyo, walang magiging problema, medyo naudyok na sabi ni Lan Xin. Ang mga iniisip ni Yezuan ay natural na hindi may impluwensyahan niya. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, tumango si Yezuan. Kung hindi dahil sa spatial rings na iyon, hindi siya makakalusot ng ganoon kabilis. Bukod dito, maraming pagkakataon sa Grand Desolate Realm, kaya baka mahabol niya si Song Suijing at Adjudicator Song. Kung siya ay napakaswerte at nakakuha ng Twin Life Fruit, kung gayon siya ay magiging napakahusay. Kung ganun, aalis na ba tayo agad? Tumingin si Lan Xin kay Yezuan at sinabi, sige, tumango si Yezuan. Sa pagkakataong ito, maaari nilang makilala ang koponan ni Song Suijing sa panloob na rehiyon ng kaparangan. Sa oras na iyon, makikilala nila ang isa't isa. Kaagad, siya at si Lan Xin ay pumasok sa panloob na rehiyon ng Great Desolation. Young Master, mayroon bang anumang mga kuta sa panloob na mga rehiyon ng kaparangan? Tanong ni Yezuan. Hindi, napakaraming eksperto mula sa Demon Clan. Iilan lamang ang Void God Realm Elder sa Warlord Hall. Kung tayo ay matuklasan, tayo ay magdaranas ng malaking kawalan. Umiling si Lan Xin.
Then may plano ka ba? Tanong muli ni Yezuan. Kinusot ni Lanzin ang kanyang malalaking matingkad na mata at sinabing, plano, anong plano? Sapat na para pumasok at magsanay, ano pang mga plano ang kailangan natin? Panipi, inilibot ni Yezuan ang kanyang patay na mga mata ng isda. Kahit na wala siyang plano, dapat ay mayroon siyang mapa ng mga panloob na rehiyon ng kaparangan, di ba? Wala lang, kaya lumipad lang siya ng bulag. Dagandong, sa sandaling ito, isang malaking kaguluhan ang biglang dumating mula sa abot tanaw. May nag-aaway, kumunot ang noo ni Yezuan. Parang hindi ito labanan sa pagitan ng mga tao. Baka ito ay isang void god beast. Tara at tingnan natin. Mukhang gusto ni Lanzin na magulo ang mundo habang nangunguna siya at lumipad sa direksyon na iyon. Gayunpaman, nang makalapit sila, napagtanto nila na hindi talaga ito labanan sa pagitan ng mga tao o Demon Clan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang malaking ibon at isang dalawang ulo na lumilipad na dragon. Ito talaga ay isang Void God Beast, huminto ang figure ni Lanzin. Ang dalawang Void God Beast na ito ay malamang na maihahambing sa mga eksperto sa 50% Void Transformation Stage. I wonder kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa paligid at naunawaan ang dahilan kung bakit nag-aaway ang malaking ibon at ang dalawang ulo na lumilipad na dragon. Sinundan ni Yezuan ang kanyang tingin at nakakita ng kakaibang damo. Tila ito ay isang makalangit na kayamanan. Mukhang transformation grass iyon. Kung kakainin ito ng Void God Beast, maaari itong mag-transform sa isang tao. Paliwanag ni Lanzin. Transformation grass. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang terminong ito. Dati, sa Deep Sea Underground Palace, kinain ng mga ninuno ng Sea Dragon Clan ang bagay na ito para maging tao. Wala bang uri ng sumpa ang Demon Clan? Bakit sila naglalaban para maging Demon Clan? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Oo, may sumpa nga ang Demon Clan. Pagkatapos maging tao, kung gusto mong bumalik sa orihinal mong anyo, kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Bukod dito, sa panahon ng pagbabago, ang iyong bilis ay mababawasan ng malaki, at madali kang papatayin ng iba. Kaya naman lumusab ang Demon Clan na ito sa pagtatangkang hanapin ang puso ng Great Emperor at alisin ang sumpa. Tumango si Lanzin. Ang puso ng dakilang emperador. Ito ba ang puso ng isang Empty God Realm Demon Clan Emperor? Nagulat si Yezuan. Walang magawang sinabi ni Lanzin, ito ay isa lamang alamat tulad ng kambal na prutas. Paano magkakaroon ng napakaraming Empty God Realm Great Emperors? Ang mga karera ng halimaw sa Great Wilderness ay napaka-ambisyoso. Sa kabutihang palad, ang Sword God Palace ay nandyan upang hadlangan ang Empty God Realm King level na mga monsters na umalis sa Great Wilderness. Kung hindi, ang estasyon ng kontinente. Mayroon bang Empty God Realm Emperor sa ilang? Tanong muli ni Yezuan. Walang narinig tungkol dito. Sagot ni Lanzin. Dahil may mga Empty God Realm Emperors sa Sword God Palace, bakit hindi na lang nila patayin ang kanilang pagpasok? Naguguluhan si Yezuan. Sinasaklaw ng ilang ang buong Eastern Mainland, na naghihiwalay dito sa ibang bahagi ng mundo. Bilang resulta, ang silangang mainland ay bumababa sa bawat henerasyon. Gusto nila, gayunpaman, ayon sa alamat, mayroong isang eksperto sa Demon Clan sa ilang na mas makapangyarihan kaysa sa Empty God Realm Emperor. Sa makatuwid, ang Palace Master ng Sword God Palace ay hindi nang ahas na pumasok ng padalos-dalos. Sagot ni Lanzin. Beyond the Empty God Realm. Anong klaseng realm yan? Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay isa lamang Peak King ng Empty God Realm. Hindi siya isang Empty God Realm Emperor. Ang Palace Masters ng Sword God Palace ay mga Empty God Realm Emperors lamang. Gayunpaman, mayroong isang eksperto na nalampasan ang Empty God Realm sa ilang. Kung lalabas siya, kahit ang Sword God Palace ay masisira, lalo pa ang Eastern Mainland. Hindi ako sigurado. Ito ay isang alamat lamang. Umiling si Lanzin. Natahimik si Yezuan. Kahit na ang Sword God Palace ay natatakot sa isang alamat, kung mas makapangyarihan ang isa, mas natatakot ang isa sa kamatayan. Sa kanilang kaharian, sino ang gugustuhing makipagsapalaran na makapasok sa ilang? Sa makatuwid, ang Sword God Palace ay nakipagkasundo sa Demon Clan sa ilang.
Hanggat hindi lalabas ang hari ng Demon Clan sa ilang, hindi aatake ang Sword God Palace. Sa sandaling iyon, ang labanan sa kanilang harapan ay matatapos na. Nako, nagkakaproblema ang malaking ibong iyon. Ang double-headed flying dragon ay may bloodline ng flying dragon. Ito ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Void God Beast. Tiningnan ni Lan Xin ang dalawang malalaking figure sa di kalayuan. Maraming clan sa mundo, ngunit ang Dragon Clan ay isa sa mga nangungunang clan. Ang isang malaking ibon lamang ay hindi magagawang talunin ang isang dragon maliban kung ito ay pinigilan ng isang mas mataas na kaharian. Big! Ang malaking ibon ay sumisigaw sa langit. Pagkatapos, nahulog mula sa langit ang malaking katawan nito. Flop! Kabanata 626. 60% Void Transformation. Halika, oras na natin. Kinaikit ni Lan Xin ang kanyang mga mata at inilabas ang pilak na espada. Mula nang makapasok si Yezuan sa Void God Realm, ginagamit na niya ang 8 Desolation Sword para alagaan ito. Matagal na siyang pinaghandaan. Swoosh! Sa isang kisap mata, sabay na sumugod sina Yezuan at Lan Xin patungo sa double-headed flying dragon. Matagal nang napansin ng dalawang ulong lumilipad na dragon silang dalawa. Pinahit nito ang dalawang ulo at nagluwa ng apoy at lason kay Yezuan at Lan Xin. Ang double-headed flying dragon na ito ay kapareho ng Divine Core Profound Beast na si Yezuan na pinatay sa Great Tang Dynasty. Ang isang ulo ay puno ng apoy, habang ang isa naman ay puno ng lason. Nakakadiri, ikaw na mismo ang gumawa. Nang makita ni Lan Xin ang dark purple na lason na bumaril sa kanya, agad niyang pinaliit ang kanyang leeg at umatras. Damn it! Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, ang isang Void God Beast na may 50% Void Transformation Cultivation ay hindi banta sa kanya. Boom! Bumangga ang buong katawan ni Yezuan sa bowl ang apoy. Ang nakakapasong bowl ang apoy na ito ay direktang na-disperse ng ika-8 layer ng Pulsating Guard. Kinuha niya ang Dragon Slaying Sword at nilaslas ang double-headed flying dragon. Dragon Slaying Sword of 8 Desolation, paghuhukom ng dragon. Swoosh! Naunawaan niya ang lalim ng lakas, at sa 10% na pagtaas ng lakas mula sa bloodline ng Beast God, ang bilis at kapangyarihan ng slash na ito ay naging napakalakas. Sa isang kisap mata, ang espada ay dumating sa harap ng two-headed flying dragon. Hinati ito sa dalawang bahagi, isang ulo sa isa. Slash! Ang double-headed flying dragon ay agad na napatay. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Yezuan patungo sa dalawang bahagi ng bangkay ng double-headed flying dragon at nilamon ito. Ang isang Void God Beast ay mayroong Void God Soul, ngunit iba ito sa isang tao, dahil wala itong anumang katangian. Ding! Tumaas ang antas ng Void Transformation ng host, kasalukuyang nasa 51 puntos. Na-notify ang system. Ngayon, si Yezuan ay may Gemini bloodline, ngunit ang kanyang karanasan ay katulad pa rin ng dati. Sa bawat oras na makalusot siya, bubuti ang kanyang Earth Attribute Virtual Spirit at Wind Attribute Virtual Spirit, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Ibibigay ko rin sa iyo ang Transformation Grass. Sa sandaling ito, nabunot na ni Lan Xin ang Transformation Grass. Inihagis niya ito kay Yezuan. Hindi tinanggihan ni Yezuan ang Transformation Grass at nilamon ito ng buo. Hindi lahat ng tangkay ng Transformation Grass ay kayang baguhin ang mga Holy Beast at Void God Beasts. Nakadepende pa rin ito sa edad nito, kaya iba ang halaga nito. Gayunpaman, ang tangkay na ito ng Form Transformation Grass ay nagbigay daan pa rin kay Yezuan na itaas ang kanyang Void Transformation level sa 52. Nakakainggit talaga itong sikreto mo. Naramdaman ni Lan Xin ang pagbabago sa aura ni Yezuan, at kumikinang ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Ako lang ang makakagawa nito. Hindi na nagpaliwanag pa si Yezuan, kahit na natuklasan na siya ng babaeng ito. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay mabuting kaibigan sa Main Hall Master ng Battle King Hall. Kung hindi, baka talagang patayin siya ni Yezuan para patahimikin siya. Gayunpaman, kung talagang malik ang sikretong ito, wala siyang magagawa kundi sirain ang bulaklak na ito. Let's go! Let's continue our journey. Lumipad muli si Lan Xin at nabuo ang kanyang Wings of the Wind.
Bahagyang tumango si Yezuan. Bagamat walang plano si Lanzin, hindi maaaring maliitin ang babaeng ito. Nahulaan niya na may lugar si Lanzin na gusto niyang puntahan. Saan ka pupunta? Sinundan siya ni Yezuan at hindi maiwasang magtanong. Kailangan pa niyang magtanong ng malinaw. Paano kung gustong pumunta ng babaeng ito sa isang mapanganib na lugar at hindi man lang siya handa? Hindi ba't napakadelikado? Sige, gusto kong pumunta sa isang breeding ground. Alam ni Lanzin na nakita siya ni Yezuan, kaya ipinaliwanag niya, hindi ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang kapatid ko sa malawak na kagubatan. Sinabi niya na may breeding ground para sa Demon Clan sa panloob na rehiyon ng malawak na kagubatan, kaya gusto kong pumunta at tingnan. Nag-aanak. Pag-aanak ng Void God Beasts. Agad na nag-react si Yezuan. Tama. Sa tingin mo paano pa ang daming kalahating demonyo? Tumango si Lanzin at sinabing, bakit? Natatakot ka ba? Kung hindi ka natatakot, ano ang kinakatakutan ko? Kailangan ko lang magtanong ng malinaw. Ngumuso si Yezuan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kasalukuyang kanya ay dapat na mas malakas kaysa kay Lanzin. Siyempre, ito ay kanyang sariling hula lamang. Hindi pa niya tunay na nakipag-away kay Lanzin dati. Sige, natatakot ako na baka matakot ka. Medyo marami ang mga breeding ground na iyon. Ang Great Wasteland ay sadyang binabago tayong mga tao, kaya kailangan natin ng malaking bilang ng Void God Beasts, sabi ni Lanzin. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Mukhang nakagawa na siya ng paraan para mabilis mag-level up. Gayunpaman, ang antas ng panganib ay dapat na napakataas, kaya mas mabuti para sa kanya na magtanong ng malinaw. Ano ang eksaktong lakas? Tanong ni Yezuan. Mayroong halos 10,000 Void God Beasts sa breeding ground na ito. May mga Demon Clan din daw na expert sa 60% Void Transformation, sabi ni Lanzin. 60% walang kabuluhang pagbabago. Ang sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang mabaluktot. Bagamat mababa ang antas ng kanyang paglilinang, siya, na nakaunawa sa iba't ibang malalim na misteryo, ay maaaring hamunin ang mga tao sa mas mataas na antas. Ano ang binibilang ng 60% ng Void Transformation? Fair na, sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Pagkatapos, sumunod siya sa likod ni Lanzin at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Ang Meteor Movement Technique na natutunan niya ay isang medyo espesyal na martial art na maaaring magpapataas ng bilis ng paglipad. Sa makatuwid, patuloy din niyang inoobserbahan si Lanzin dahil ginagamit din ni Lanzin ang Meteor Movement Technique. Gayunpaman, naunawaan ni Lanzin ang Wings of the Wind batay sa Meteor Movement Technique, kaya ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Sa halip na magtanim ng masigasig, mas mabuting humanap ng magaling na guro. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Meteor Movement Technique. Kasalukuyan itong nasa 80%. Tinitigan ni Yezuan ang likod ni Lanzin. Biglang may narinig na boses sa isip niya. Sure enough, na may gumagabay sa kanya, napakabilis. Hindi lang niya alam kung kailan niya mauunawaan ang malalim na kahulugan ng Wings of the Wind. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Martial Dragon Movement Technique ay na-cultivate na sa 100%, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan ang Earth Walking Technique. Ang malalim na kahulugan ay hindi madaling maunawaan. Sinundan ni Yezuan si Lanzin sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, nakarinig siya ng mga alon ng Dagandong. Nandito na tayo, doon na, si Lanzin, na nasa itaas ng mga ulap, ay biglang bumaba. Pagkatapos, itinuro niya ang isang itim na hanay sa harap nila. Sa simula, hindi alam ng Monster Clan kung paano mag-cultivate. Gayunpaman, nakihalubilo sila sa lipunan ng tao at natutunan ng maraming bagay. Ang mga array ay isa sa mga natutunan nila. Napakalaki nito. Mahigit 10,000 Void God Beasts ba dito? Tinitigan ni Yezuan ang itim na hanay sa harapan nila at gulat na sinabi. Ang hanay ay malamang na sumasakop sa isang malaking lugar. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 10,000 Void God Beasts. Ang Monster Clan ay nagpalaki ng Void God Beasts sa pagkabihag at pinilit silang mag-asawa. Nagsilang ito ng maraming bagong species. Ang Double-Headed Flying Dragon ay produkto ng Double-Headed Flying Dragon at ng Double-Headed Serpent. Kung muli silang mag-asawa ng Double-Headed Serpent, ang bilang ng mga ulo ay maaaring tumaas,
Mahinahong sabi ni Lanzin. Nagkasama ulit. Hindi ba't 9 na ulo ang ahas? Biglang naisip ni Yezuan ang Hydra sa mitolohiyang Greek. Ang Hydra ay may 9 na ulo. Kung ang isa sa mga ulo nito ay pinutol, 2 pang ulo ang tatubo. Ito ay lubhang nakakatakot. Kabanata 627. Patayin. Lahat ng klase ng demonyo. Siyempre, ang karamihan ay Sky Dragons pa rin. Ang dahilan kung bakit pinangangalagaan ng Demon Clan ang Void God Beast na ito ay para makita kung makakagawa sila ng bagong lahi na maihahambing sa Sky Dragon, patuloy ni Lanzin. Huwag na nating pag-usapan to. Anong gusto mong gawin? Direktang tanong ni Yezuan. Ang porma sayon na ito ay nangangailangan ng isang tao upang mapanatili ito. Kung masira natin ito, kung gayon ang porma sayon ay masisira at lahat ng Void God Beast ay tatakbo palayo. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Tumingin si Lanzin kay Yezuan. Dahil iyon ang kaso, hayaan mo muna akong pumasok at patayin ang lahat ng Void God Beast na ito. Hindi na makapaghintay si Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakahandang pumasok si Lanzin. Pwede kang pumasok mag-isa, babantayan kita sa labas. Inilabas ni Lanzin ang maliit na pilak na espada. Tumigil sandali si Yezuan, medyo nag-aalala sa batang babaeng ito. Gayunpaman, naisip niya kung paano naintindihan ni Lanzin ang Wings of the Wind. Kahit na ang isang 70% Void Transformation Stage Demon Clan expert ay hindi siya maaabutan. Kung gayon mag-ingat ka, pinaalalahanan siya ni Yezuan at pagkatapos ay mabilis na bumaba. Bagamat malaki ang porma sayon na ito, kung mabagal itong masira, siguradong maaakit nito ang atensyon ng mga eksperto sa Demon Clan. Mas mabuting masira ito sa isang iglap. Bumagsak siya sa lupa at nilaslas ang kanyang espada sa napakaitim na porma sayon sa kanyang harapan. 70% mastery ng Wind Dragon Slash. Bang! Ang berdeng tunay na enerhiya ay naging ulo ng dragon at bumangga sa hanay, na agad na lumikha ng isang butas. Pagkatapos, mabilis na sumubok si Yezuan. Napadaan lang siya sa hanay nang maamoy niya ang baho. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi pumasok si Lanzin. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay isang sakahan upang linangin ang isang bagong lahi. To put it bluntly, ito ay kulungan ng baboy. Ang katalinuhan ng Void God Beast ay hindi mas mababa sa katalinuhan ng mga tao, ngunit hindi pa rin sila nakakapagsalita. Bukod dito, sa pagpigil ng mga eksperto sa Demon Clan, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Pagkapasok ni Yezuan, tumingin siya sa paligid at nakita ang ilang Void God Beasts. Patayin. Sa sandaling iyon, nag-charge siya. Ito ay isang kayamanan para sa pag-level up. Bagamat ang lakas ng Void God Beast na ito ay hindi maihahambing sa double-headed flying dragon na nakatagpo niya noon, mas mataas sila sa bilang. Bukod dito, sa lupa, malamang na magagawa niyang makipagpalitan ng suntok sa isang dalubhasa sa 80% Void Transformation Stage. Hindi pa siya gaanong nagkakagulo ngayon, at ang mga demonyong nagbabantay sa plantasyon ay maaaring namamasyal, kaya ang kanyang operasyon sa pagkakataong ito ay napaka-smooth. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host, kasalukuyang nasa 53 puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host, kasalukuyang nasa 54 na puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host, kasalukuyang nasa 55 puntos. Ang kaharian ni Yezuan ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. Kasabay nito, ang bilang ng Void God Beasts sa bukid ng Yao Clan ay mabilis na bumababa. Bagamat hindi nagkalkula si Yezuan, tinansya niya na mayroong hindi bababa sa 3 hanggang 4,000 sa kanila. Gayunpaman, ang napakaraming bilang ng mga pagkamatay ay direktang nakakuha ng atensyon ng mga dalubhasa ng Monstrous Clan. Ano, may pumasok talagang tao. Ang mga eksperto ng Demon Race na nag-uusap sa ere ay biglang nanginig. Pagkatapos, tumalikod sila at lumipad pababa. Ayon sa impormasyon ni Lanzin, mayroong 70% Void Transformation Stage na eksperto sa breeding ground na ito, ngunit hindi yun nangangahulugan na siya lamang ang nag-iisa. Ang 3 Demon Clan expert na ito ay halos 50% ng Void Transformation Stage, at ang pinakamalakas ay 55% lang. Sa wakas natuklasan mo na rin ako.
Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagpatay sa Void God Beast. Matapos mapunta sa lupa ang tatlong eksperto ng Demon Clan, bigla siyang tumalikod at sumugod. Sa lupa, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng hindi bababa sa kalahati. Great Collapsing Heaven Killing Slash. Great Earth Pulse. Whoosh. Bagamat malakas ang pangangatawan ng Demon Clan, hindi rin mahina ang pangangatawan ni Yezuan. Higit pa rito, naintindihan na niya ang malalim na misteryo ng lakas, at kasabay ng pagsulong ng bloodline ng Beast God, ang bilis ng kanyang slash ay napakabilis. Swish! Sa oras na nag-react ang tatlong Demon Clan, dumating na ang slash sa harapan nila. Ang slash na ito ay paalang na nila slash. Kung hindi nakabantay silang tatlo ay agad silang napatay. Bang! Nagtulungan silang tatlo at agad na nagkalat ang las-las. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagkaroon ng mas malakas na pag-atake mula sa likuran. 8 Desolations Sword Technique, Sword Break 8 Desolations. Nang iwaksi ng tatlong Demon Clan ang Great Collapsing Heaven Killing Slash, ang 8 Sword Beam ay nagtagpo, na naging mas malakas na slash. Slash! Ang dambuhalang Sword Gleam na ito ay tumagos sa katawan ng tatlong Demon Race na nilalang, na pinatay sila sa isang hampas. Ang Sword Slashing 8 Desolations ay nangangailangan ng lahat ng tunay na chi sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, taglay ni Yezuan ang puno ng buhay, kaya makakabawi siya sa kanyang pinakamataas sa loob ng ilang segundo. Sok-sok! Ngumisi si Yezuan at naglakad palapit. Ang tatlong eksperto sa Demon Clan na ito ay namatay ng napakalungkot. Hindi, dapat sabihin na ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay masyadong malakas. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 58 puntos. Ang kanyang kaharian ay tumaas sa ibang antas. Matapos patayin ng tatlong eksperto sa Demon Clan, hindi na nanatili si Yezuan at ipinagpatuloy ang pagpatay sa Void God Beast. Ito ay isang kayamanan para sa pag-level up. Ang Demon Clan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang mahuli ang napakaraming Nihility Beast, at ngayon ay kasalanan niya ang lahat. Kung napatay niya ang lahat ng Nihility Beast dito, maaari siyang mag-level ng hanggang 60% Void Transformation. Napakabilis, 10% na lang ng Void God Beast ang natitira. Nang papatayin na silang lahat ni Yezuan, biglang nabasag ang porma sayon na bumabalot sa kanya. Anong nangyayari? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi magiging madali ang paglusot sa ganoong kalaking porma sayon maliban na lang kung may mahanap na base ng porma sayon. Dagandong, isang malakas na tunog ang nanggaling sa di kalayuan. Kumunot ang noo ni Yezuan. Hindi kaya ang babaeng iyon, si Lanzin, ang may gawa nito. Sa sandaling iyon, mabilis siyang sumugod. Nang makalapit siya ay nakita niyang isa nga itong dalagang nakasuot ng light blue na damit na nakikipaglaban sa isang gintong dragon. Kung ang gintong dragon ay mula sa Demon Clan, kung gayon ito ay isang metal na katangian na Void God Soul na perpektong tinutulan ni Yezuan. Hinawakan ni Lanzin ang espada sa kanyang kamay at hindi umatake. Nang makita niya si Yezuan, agad siyang sumigaw, "Yezuan, ipaubaya ko ang taong ito sa iyo." Nagtaas ng kilay si Yezuan. Gaano katamad ang babaeng ito? Gayunpaman, naunawaan din niya na ang gintong dragon na ito ay dapat na 60% na eksperto sa Void Transformation level. 8 Desolation Dragon Slaying Sword, Paghuhukom ng Dragon. Inilabas ni Yezuan ang kanyang 8 Desolation Dragon Slaying Sword at pagkatapos ay marahas na nilaslas. Matapos maunawaan ang malalim na misteryo ng kapangyarihan, ito man ay ang bilis ng kanyang pag-atake o ang bilis ng kanyang slash, ito ay lubhang tumaas. Ang slash na ito ay agad na tumama sa gilid ng Golden Sky Dragon. Noong una, ang gintong dragon ay nilalaro ni Lanzin at galit na galit. Ngayon, may isa pang Yezuan, kaya pinili nitong hindi siya pansinin. Gayunpaman, ang kanyang pagwawalang bahala ay nagdulot sa kanya ng malaking kawalan. Bang! Ang paghuhukom ng dragon ay direktang pumasok sa katawan ng gintong dragon. Ang sugat ay agad na inalag ng 8-layer Earth Pulse, na naging sanhi ng paglipad ng mga laman at dugo kung saan-saan. Si Yezuan ay mayroong Sword God's Bloodline sa kanyang katawan, na nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang sword skills ng 50%.
Ang bloodline ng Beast God ay nagkaroon din ng deterrence ng Beast King ng 20%. Bilang karagdagan sa paghuhukom ng dragon at ang 8-layer Earth Pulse, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake laban sa mga dragon ay sumasabog lamang. Kabanata 628, Malalim sa kaparangan. Kung ang slash na iyon ay damapo sa ulo ng gintong dragon, ito ay agad na napatay. Gayunpaman, hindi iyon ang wakas. Ang paghuhukom ng dragon ay hindi isang tibak na maaaring tumagos sa lahat ng bagay. Paano magagamit ni Yesuan ang isang slash lang? Bang! 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 Tumama ang sunod-sunod na hiwa ng hatol ng dragon sa katawan ng gintong dragon. Sa isang iglap, ang gintong dragon ay nasa bingit ng kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Lan Xin sa himpapawid sa itaas ng gintong dragon at sinamantala ang pagkakataong mag-slash ng berdeng slash. Swish! Ang ulo ng gintong dragon ay pinutol at namatay ito sa lugar. Si Yesuan ay walang magawa. Bakit naging ganito ang batang babaeng ito? Ninakaw pa niya ang kanyang pagpatay. Buti na lang at hindi siya umasa sa pagpatay para mag-level up. Sa halip, umasa siya sa paglamon para mag-level up. Kaya, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanya. Iyon na ang bangkay. Itinago ni Lan Xin ang bangkay sa kanyang kamay. Hindi nagpapigil si Yesuan at sinalo ang ulo at katawan ng dragon sa hangin. Pagkatapos, inilabas niya ang Universe Ring at nilamon iyon. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 60 puntos. Kung tungkol sa bangkay ng dragon, hindi na kailangang panatilihin ito. Sige, nalinas na natin itong breeding ground. Sa susunod pa ba tayo? Sabi ni Lan Xin kay Yesuan. Sige, tumango si Yesuan. Ngayon, ang kanyang cultivation level ay sa wakas ay mas mataas kaysa kay Lan Xin. Naabot na niya ang 60% ng Void Transformation level. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari niyang hamunin ang mga eksperto sa tuktok ng Void God Realm. Sa oras na iyon, dapat niyang gawin ang anumang gusto niya sa panloob na rehiyon. Ang kaparangan ay nahahati sa 3 bahagi. Ang panlabas na rehiyon, ang panloob na rehiyon, at ang panloob na rehiyon. Sa sandaling iyon, sila ay nasa panloob na rehiyon. Ang Young Master ng Warlord Hall, si Lan Yu, at ang dalawang magkapatid ay nasa Inner Region. Kailangan kong makalusot ng mabilis at pumasok sa Inner Region. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata habang iniisip ang sarili. Pagkatapos, patuloy niyang sinundan si Lan Xin sa susunod na breeding ground. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napagtanto niya na ang bilis ng paglipad ni Lan Xin ay mas mabilis. Parang tinatago niya ang lakas niya. Maraming breeding ground sa Goblin Race. Bagamat iilan lang ang alam ni Lan Xin, sapat na para kay Yesuan na makalusot. Bukod dito, mayroong isang protection na pormasayon sa paligid ng lugar ng pag-aanak. Kahit maglibot sila, mahahanap nila ito. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, nakarating silang dalawa sa isa pang Demon Clan breeding ground. Ang breeding ground na ito ay katulad ng dati, na binabantayan ng 60% Void Transformation Stage Demon Clan. Kinuha ni Yesuan ang buong breeding ground nang wala sa oras. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. 4 na breeding ground lang ang alam ni Lan Xin. Sa oras na sirain ni Yesuan ang lahat ng 4 na breeding grounds, ang kanyang kaharian ay tumaas na sa 65%. Okay, lahat ng 4 na breeding grounds ay nawasak, sabi ni Lan Xin habang nakatingin kay Yesuan na lumilipad patungo sa kanya. Iyon ba? Kumunot ang noo ni Yesuan. Akala niya marami pa, pero hindi niya akalain. Na 4 lang pala. Oo, may kilala pa akong isa, pero napakalaki ng breeding ground na yan, at may mga expert daw sa 80% Void Transformation Stage, or even 70%. Kaya mo ba, tumingin si Lan Xin kay Yesuan. 80% Void Transformation. Ulit ni Yesuan sa kanyang puso. Ngayong naabot na niya ang 65% Void Transformation, sa pagdaragdag ng iba't ibang malalim na misteryo, malulutas niya ito. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na maaabot niya ang 70% Void Transformation. Higit pa rito, masyadong mababa ang cultivation ni Lan Xin. Kung lalabas siya at lalaban, hindi niya maaalagaan si Lan Xin.
Tila nakita ni Lanzin si Yezuan, at sinabing, huwag kang mag-alala sa akin, sa tingin mo ba ay nasa 50% void transformation pa lang ako? Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Oo naman, itong si Lanzin ay nagtatago ng kanyang lakas. Hindi katakataka na nagawa niyang mapabilis ng walang limitasyon. Kung gayon ang iyong partikular na kaharian, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Pakiramdam mo sa sarili mo. Hindi direktang sumagot si Lanzin. Sa halip, inilabas niya ang kanyang aura. Matapos itong maramdaman ni Yezuan, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang aura na ito ay hindi bababa sa 80% void transformation. Magandang langit. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Wala si Lanzin sa 50% void transformation, ngunit 80% void transformation. Lumalabas na si Lanzin ay sadyang nagbubuga ng kalokohan noong araw na iyon. Anong kalahati ng Nihility God Stage King? Sa susunod na sandali, nakaamoy si Yezuan ng mapanganib na pabango. Ang batang babae na ito ay hindi simple. Hindi bababa sa 80% void transformation. Gamit ang Wings of the Wind, naitawid na niya ang inner region. Ang kanyang layunin ay malamang na hindi ang panloob na rehiyon, ngunit ang kalaliman. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Tumingin si Lanzin kay Yezuan at tumawa, tama ang hula mo, ang layunin ko ay ang kalaliman. Gayunpaman, napaka-boring para sa akin na pumasok mag-isa, kaya hinanap kita. Damn, this girl is too skimming. Hindi nga niya malalaman kung mahuli siya. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang isang 16 o 17 taong gulang na batang babae ay talagang may ganoong maling pag-iisip. Ito ay simpleng langit-defying. Gayunpaman, talagang gustong pumasok ni Yezuan sa kailaliman dahil nasa loob sina Song Suijing at Song Jiyu. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay hindi sapat na mataas. Kung papasok siya, kailangan niyang magkaroon ng lakas para protektahan ang sarili. Maaari akong sumama sa iyo sa kailaliman ng Great Wasteland, ngunit may kondisyon. Sabi ni Yezuan. Ano, medyo curious si Lanzin. Kailangan ko ng ilang oras upang pagbutihin ang aking meteor movement technique at wind dragon slash. Kailangan kong magkaroon ng kakayahang protektahan ang aking sarili, sagot ni Yezuan. Nang marinig ito ni Lanzin, pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabing, hindi ba't simple lang iyon? Ang dalawang martial arts ko ay nasanay na sa 100% mastery. Mamaya, kapag nakahanap na tayo ng lugar, ipapakita ko ito sa iyo. Gayunpaman, kung matututo ka man o hindi ay depende sa iyong sariling kakayahan. Sige, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa ngayon, taglay na niya ang wind attribute void spirit. Kung mauunawaan niya ang Wings of the Wind, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Kahit na ang Wind Blade ay hindi masama, maaari din itong mapataas ang kanyang lakas ng pag-atake ng paputok. Bagamat si Lanzin ay 16 o 17 taong gulang lamang, ang nakarating sa tuktok ay ang guro. Kahit na siya ay isang 8 taong gulang na bata, hanggat may lugar para matuto si Yezuan, hindi utol si Yezuan. Anong integridad? Maaari ba itong gamitin sa labanan? Kung ganoon gusto mo bang matuto muna, o pumunta ka muna sa malaking breeding ground na iyon? Patuloy na nagtanong si Lanzin. Mag-aral ka muna. Si Yezuan ay same time na sumagot. Kahit na ang malaking breeding ground ay maaaring tumaas ang kanyang void transformation level ng 10%, kung mauunawaan niya ang profound, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas pa. Kung gayon, humanap tayo ng lugar. Dahil na-improve mo ang iyong Wind Dragon Slash at Meteor Movement Technique sa 70% mastery sa ganoong kaikling panahon, hindi mababa ang iyong kakayahan. Who knows, baka maiintindihan mo ang profound. Pagkatapos magsalita ni Lanzin, ibinuko niya ang kanyang mga pakpak at umalis. Nagmamadaling sinundan siya ni Yezuan. Ang antas ng cultivation ni Lanzin ay kapareho na ng kay Elder Li, ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Elder Li. Kung naiintindihan ni Yezuan ang profound of wind, magiging maayos silang dalawa hanggat hindi sila makakatagpo ng anumang Void God Realm Kings. Hindi nagtagal, nakahanap silang dalawa sa isang malayong lugar. Si Yezuan ay sumasailalim sa kanyang pangalawang espesyal na pagsasanay.
Ang patuloy na pag-aaral ng martial arts ay isang napaka-boring na bagay, ngunit kung silang dalawa ay magsasanay ng magkasama, ito ay magiging mas madali. Kabanata 629. Underground Movement Technique. Ang antas ng cultivation ni Lan Xin ay mas mataas kaysa kay Ye Zuan, at mayroon siyang wings of the wind. Kung ilalabas niya ang kanyang buong bilis, hindi siya maaabutan ni Ye Zuan. Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang meteor movement technique sa halip na ang wings of the wind. Pinagmamasdan ni Ye Zuan ang pamamaraan ng paggalaw ni Lan Xin habang nakikipaglaban ito sa kanya. Hindi man niya naiintindihan ang profound sa pagkakataong ito, hindi naman masama na napabuti niya ang dalawang martial arts sa 100%. Naintindihan ni Lan Xin ang wings of the wind nang pinahusay niya ang meteor movement technique sa 100%. Kapag ang isang martial arts technique ay napabuti sa 100%, mauunawaan nito ang profound sa maraming pagkakataon. Sa makatuwid, iniisip ni Ye Zuan kung magagamit niya ang pagkakataong ito para maunawaan ang malalim. Ang kanilang pagsasanay ay tumagal ng 3 araw. Sa 3 araw na ito, patuloy na nakikipaglaban si Ye Zuan kay Lan Xin at pinahusay ang meteor movement technique sa 100%. Gayunpaman, hindi bumuti ang Wind Dragon Slash. Ito ay bihira. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Sword God, na nagbigay sa kanya ng 50% na pagtaas sa pangunawa. Ang mas nakakadismaya ay hindi naintindihan ni Ye Zuan ang Wind Acceleration Profound pagkatapos niyang pahusayin ang Meteor Movement Technique sa 100%. Sa makatuwid, hindi na ginamit ni Ye Zuan ang Meteor Movement Technique. Sa halip, ginamit niya ang Martial Dragon Movement Technique para labanan si Lan Xin sa lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ay nagkaroon ng pambihirang tagumpay ang Meteor Movement Technique. Whoosh! Biglang narinig ang tunog ng sipol ng hangin. Casual na naglaslas si Lan Xin. Gayunpaman, ang slash na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nauna. Dapat malaman na ito ay isa lamang sword shi na casual niyang nilaslas. Nako, dodge! Natigilan si Ye Zuan. Sa oras na nag-react siya, nasa harapan na niya ang sword shi. Ito ang Wind Blade Profound. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan habang pinagmamasdan ang slash na palapit ng palapit. Naiintindihan na ni Lan Xin ang Wind Blade Profound sa oras na ito. Gayunpaman, wala siyang panahon para pakialaman ito. Ang sword shi na ito ay napakalakas. Kung hindi niya ito naiwasan, baka maputol siya sa kalahati. Kung ang kanyang puso at ulo ay nasugatan, kahit na ang bloodline ng Divine Tree of Life ay magiging walang silbi. Ang slash na ito ay napakabilis. Naiwasan lang niya ito dahil wala siyang sapat na oras para gamitin ang Okang Shield. Bang! Isang hakbang pasulong si Ye Zuan at ginamit ang Martial Dragon Movement Technique para sumugod pa kaliwa. Ding! Naintindihan ng host ang malalim na kahulugan ng Earth Traversing Technique. Isang notification ang biglang tumunog. Sa sumunod na sandali, isang malinaw at malakas na tunog ang narinig. Hiss! Ang pag-atake ng sword shi, na naglalaman ng Windblade Profound, ay dumaan sa balikat ni Ye Zuan at direktang pinutol ang kanyang kanang balikat. Sa sandaling iyon, naamoy ni Ye Zuan ang pabango ng kamatayan, ngunit sa kritikal na sandaling ito, talagang naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng Earthwalking Technique, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng husto. Flop! Bumagsak sa lupa ang putol na braso. Si Ye Zuan at Lan Xin ay natulala. Ang dalawa sa kanila ay naunawaan ang malalim na kahulugan ng isa-isa. Naintindihan ni Lan Xin ang Windblade Profound habang naiintindihan naman ni Ye Zuan ang Earthwalking Profound. Ayos ka lang ba? Natauhan si Lan Xin at mabilis na lumapag sa harap ni Ye Zuan. Sa kanilang antas, karaniwan para sa mga eksperto na mawala ang kanilang mga braso at binti. Gayunpaman, kung mas malakas sila, mas mahirap na makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Sa makatuwid, kailangan nila ng mataas na uri ng gamot sa pagpapagaling. Sa kabutihang palad, si Lan Xin ay anak ng Deputy Hall Master ng Warlord Palace. Marami siyang magagandang bagay, gayunpaman, hindi sila kailangan ni Ye Zuan. Sa isang kisap mata, si Ye Zuan ay lumaki ng isang bagong braso, ngunit ang kanyang mga damit ay hindi na maibalik. Ito, si Lan Xin ay likas na umatras. Nakita niya ang paglaki ni Ye Zuan gamit ang sarili niyang mga mata.
Sa sandaling ito, napatingin siya sa brasong nasa lupa. Ito ay naging putik. Nang makita niya ito, ang unang naisip ni Lanzin ay si Yezuan ay may pangatlong uri ng Void Spirit, ang Wood Elemental Void Spirit. Mabilis na gumaling. Hindi, ito ay rejuvenation. Bulalas ni Lanzin. Pagpapabata. Nang marinig ito, umiling si Yezuan at sinabing, wala akong Wood Elemental Spirit. Ito lang ang aking pangangatawan. Ang Wood Elemental Void Spirit ay mayroong rapid healing profound na maaaring makapagpagaling ng mga pinsala ng mabilis. Kasabay nito, mayroon itong pangalawang antas na malalim, na isang pagbabagong lakas. Bagamat hindi ito nagkaroon ng epekto ng pagpapabata, maaari itong tumubo muli ng laman at buto. Sa madaling salita, maaari itong tumubo muli ng putol na braso. Kalokohan, kung hindi ito rejuvenation, ano? Hindi siya pinaniwalaan ni Lanzin. Ang kambal na prutas ay bihira. Sa tingin mo ba kumain ako ng dalawa ng sabay? Umiling si Yezuan at sinabi. Natigilan si Lanzin. Kahit siya ay hindi pa nakarinig ng twin fruits. Sila ay umiral lamang sa mga alamat. Imposible para kay Yezuan na kumain ng dalawa ng sabay-sabay. Kung gayon, bakit hindi mo magamit ang lahat ng iyong true chi? Ang Earth Elemental Void Spirit at Wind Elemental Void Spirit ay hindi makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong true chi ng mas mabilis. Tanong ni Lanzin, I told you it's my physique. Anyway, I don't have a Wood Elemental Spirit. Kung magsinungaling ako sa iyo, hinding-hindi ako makakalusot sa Void God Realm. Ayaw pag-usapan ni Yezuan ang paksang ito. Maraming tao ang hindi makalusot sa Void God Realm. Kinaikit ni Lanzin ang kanyang mga mata at muling nagtanong, talagang wala kang tatlong uri ng espiritu. Umiling si Yezuan at sinabing, hindi. Kung kakainin ko ang dalawang kambal na prutas, tiyak na mag-condense ako ng metal spirit sa halip na isang wood. Elemental Void Spirit. Nang marinig ito, naramdaman ni Lanzin na may katuturan ito. Naintindihan na ni Yezuan ang 8th level ng Earth Pulse. Kung naiintindihan din niya ang metal defense, ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay ay tataas ng malaki. Ngayong mayroon na rin siyang Earth Movement Technique, hanggat hindi siya nakatagpo ng isang Void God Realm King, siguradong magiging maayos siya. Kung papipiliin si Lanzin, talagang pipiliin niya ang Earth Elemental Spirit at ang Metal Elemental Spirit. Sige, paniniwalaan kita sa ngayon. Kinagat ni Lanzin ang kanyang mga labi at sinabing, naintindihan ko lang ang Windblade Profound. Kailangan kong intindihin ito mismo. Sige, tumango si Yezuan. Hindi lang ito gustong unawain ni Lanzin, ngunit gusto rin niyang subukan ang Earth Movement Technique. Ngayon lang, sa kritikal na sandali, naintindihan niya ang Underground Movement Technique. Kung hindi, maaaring siya ay talagang napatay sa pag-atake na iyon na naglalaman ng malalim na kahulugan ng Windblade. Buti na lang at nakatingin sa kanya ang langit. Pagkaalis ni Lanzin, kumislap ang kanyang figure. Ang kanyang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Na-advance ko na ang aking liksi ng 3 beses. Ngayong mayroon na akong Earth Movement Technique, hindi na ako malalagay sa anumang panganib sa lupa, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Kahit na hindi niya naiintindihan ang Wind Wings, na siyang Wind Acceleration Technique, naintindihan niya ang Earth Movement Technique. Ang Earth Movement Technique ay may pangalawang antas ng Earth Movement Technique na tinatawag na Earth Shrinking. Ang malalim na ito ay napakalakas at pinahintulutan ang isa na maglakbay sa lupa. Kung ginamit ng isa ang wind wing sa paglalakbay, maaaring matuklasan sila. Ngunit, sino ang mag-drill sa lupa? Sinubukan muli ni Yezuan ang Earth Movement Technique. Nalaman niya na ang Earth Movement Technique ay masyadong kahanga-hanga. Ang bilis niya sa lupa ay halos maihahambing sa bilis ng paglipad ni Lanzin sa kalangitan. Dapat ko bang mahanap ang maliit na batang babae na ito upang labanan mamaya? Naisip niya sa sarili. Gayunpaman, sa huli, nagpasya siyang laban dito. Walang kwenta ang awayan ng ganito. Tiyak na magiging madali ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang labanan hanggang sa kamatayan. Mabuti pang humanap ng demonyo. Kabanata 630. Malaking pagtaas ng lakas. Makalipas ang isang araw, natapos na ni Lanzin ang pag-unawa sa Windblade Ultimacy at magagamit niya ito ng mahusay. Ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pag-atake ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati.
Ang wind acceleration at wind wings ay nagbigay kay Lan Xin ng lakas ng isang hindi magagapi na void god. Hindi ko akalain na mauunawaan ko ang Windblade Ultimacy sa oras na ito. Kailangan kong magpasalamat para dito. Matapos makitang muli si Yezuan, nagpasalamat si Lan Xin sa kanya. Siyempre, may bakas din ng iya dahil muntik na niyang mapatay si Yezuan ng hindi sinasadya. Huwag na tayong mag-practice. Punta na tayo sa farm. Naintindihan ko na rin ang earth movement technique. It is enough to protect myself, sabi ni Yezuan. Pulse of the earth, pulse of protection, ultimacy of power at earth movement technique. Sa kabuuan, naintindihan niya ang tatlong earth ultimacies at isang level 2 ultimacy. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Nihility God stage, si Yezuan ay may lakas ng loob na guluhin siya. Since that is the case, let's go. Si Lan Xin ay bumuo ng isang pares ng berdeng pakpak at tumalikod para umalis. Para kay Yezuan, mabilis siyang tumatakbo sa lupa. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Lan Xin. Lan Xin, 80% void transformation level. Yezuan, 65% void transformation level. Bagamat mayroong pagkakaiba ng higit sa 10 antas sa pagitan nila, si Yezuan ay nagkaroon ng pagpapahusay ng kanyang bloodline. Nang tumakbo siya ng buong bilis, ang bilis niya ay bahagyang mas mabilis kaysa kay Lan Xin. Itong lalaking ito, ang dami niyang sekreto. Mas mabilis pa siya sa akin. Hindi maintindihan ni Lan Xin. Sa kanyang puso, si Yezuan ay isang napaka-misteryosong tao. Dual attributes, rejuvenating body constitution, mabilis na tagumpay, pagkawala ng laman ng universe ring sa isang iglap, at iba pa. Hindi ito mga bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Sa pagkakataong ito, kalahating araw pa lang silang bumiyahe bago nila nakita ang malaking bukid. Walang ganoong kalaking mga sakahan sa kaparangan. Ang Void God Beasts doon ay napakalakas at mayroong higit sa 100,000 sa kanila. Sa orihinal, sa napakaraming Void God Beasts na magkakasama, magkakaroon ng madalas na kaguluhan. Gayunpaman, nakakagulat, ang mga Void God Beast na ito ay napakahusay na kumilos. Pagkatapos ng lahat, minsan ay may isang Void God Realm King mula sa Demon Clan na dumating at matinding tinakot sila. Kung mayroon mang manggulo, papatayin sila sa lugar. Sa makatuwid, ang mga walang laman na Diyos na hayop na ito ay maaari lamang masunurin na manatili sa kanilang sariling mga teritoryo. Sa sandaling ito, dumating na sina Yezuan at Lan Xin sa harap ng napakaitim na array formation. Tulad ng dati, ikaw na mismo ang mag-ayos. Manunood ako. Pagkatapos sabihin ni Lan Xin ang mga salitang iyon, umakyat siya sa langit. Tamad talaga tong babaeng ta sa sukdulan. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Magagawa niya ito sa kanyang sarili, at marahil ay naiintindihan niya ang malalim na kahulugan sa daan. Patayin. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at agad siyang nagpakawala ng isang full power na Wind Dragon Slash sa formation. Boom! Isang malaking butas ang lumitaw sa formation, at pumasok si Yezuan. Sa malaking breeding ground na ito, ang bilang ng Void God Beasts ay marami, at ang kanilang cultivation ay mataas din. Matagal nang naiinip si Yezuan. Laban sa mababang antas ng Void God Beast na ito, ang paggamit ng 8 Desolate Wind Slaughter Array ay ang pinakamahusay na paraan. Ang 8 matutulis na talam na naglalaman ng 8 Great Waves of the Earth ay maaaring agad na tumagos sa ulo ng isang walang laman na Diyos na hayop at mapatay ito. Ito ay napakahusay at maaaring makatipid ng maraming oras. Pinatay ni Yezuan habang kinokolekta ang mga bangkay. Ang kanyang kaharian ay patuloy na tumaas. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 66 na puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 67 puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 68 puntos. Dahil sa malaking bilang ng mga walang laman na Diyos na hayop, ang bilis ng pagpatay ni Yezuan ay hindi nakakuha ng atensyon ng Demon Clan. Sa paglipas ng panahon, mahirap para sa Demon Clan na hindi siya matuklasan. 3 dakilang Imperial Hall na naman ba yan? Nililigawan mo si kamatayan.
Natuklasan ng ilang miyembro ng Demon Clan si Yezuan at agad silang bumaba. Gayunpaman, natuklasan na sila ni Yezuan. Agad niyang binawi ang kanyang 8 matalas na talim at nilaslas gamit ang kanyang espada. Pangatlong galaw, unang galaw ng 8 Desolate Sword Technique, 8 Desolate Sword Technique. Matapos mapahusay ng malalim na kahulugan ng kapangyarihan, ang bilis ng slash ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis. Ang slash na ito ay agad na nahati sa 8 at pagkatapos ay nagsanib muli sa isa, pumatay sa 3 miyembro ng Demon Clan na umabot na sa 60 hanggang 70%. Void Transformation sa mismong lugar. Universe Ring. Mabilis na sumugod si Yezuan. Ang Void God Beast ay may maraming karanasan, ngunit paano ito maihahambing sa Demon Clan na ito? Ang mga miyembro ng Demon Clan ay nanirahan sa Great Wasteland sa buong taon. Mayroong hindi mabilang na makalangit at makalupang kayamanan sa kanilang Universe Rings, kaya ang kanilang halaga ay mas mataas kaysa sa Void God Beast. Ang nag-iisang Universe Ring ay malamang na nagkakahalaga ng 10,000 Void God Beast. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 69 na puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 70 puntos. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 71 puntos. Ang 3 Universe Rings ay naging dahilan ng pagtaas ng Void Transformation level ni Yezuan ng 3 antas. Iniisip niya kung ang Void Transformation level ay tataas sa 75% pagkatapos lamunin ang Void Transformation level ng Demon Clan. Hoa! Sa sandaling ito, biglang nasira ang array formation. Obviously, ito na naman ang ginagawa ni Lan Xin. Dagandong. Ang dagandong ng isang makalangit na dragon ay nagmula sa abot tanaw. Siguradong si Lan Xin ang nakikipaglaban sa ekspertong Demon Clan na iyon. Kaagad, si Yezuan ay nagmamadaling tumakbo sa direksyong iyon. Nang makalapit siya, nakita niya ang 2 figure, isang malaki at isang maliit, na naglalaban sa hangin. Hindi, si Lan Xin ay katulad pa rin ng dati. Hinawakan lamang niya ang maliit na pilak na espada at hindi umatake. Umuungol. Ang Sky Dragon na ito ay talagang isang bihirang Blue Sky Dragon, kaya ito ay sa katangian ng tubig. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Kung tutuusin, basta dragon, ayos lang. Siya ay nasa 80% Void Transformation level. Patayin mo siya at papasok tayo sa kailaliman ng Great Wasteland. Umiwas si Lan Xin habang sinisigawan si Yezuan. 80% Void Transformation level. Naabot na ni Yezuan ang 70% Void Transformation level, kaya walang suspense sa labanang ito. 8 Desolation Dragon Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. 8 Desolation Dragon Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. 8 Desolation Dragon Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. Sunod-sunod na pag-atake ang damapo sa katawan ng Blue Sky Dragon, agad na nagdulot ng malaking pinsala dito. Bagamat mabilis ang takbo nito, masyadong malaki ang katawan nito. Higit pa rito, si Yezuan ay mayroon pa ring malalim na kahulugan ng lakas, kaya hindi siya makaiwas. Upang gawing mas madali para kay Yezuan ang pakikitungo sa kanya, sadyang hinikayat siya ni Lan Xin na magbago. Sa ganitong paraan, mas makakatipid ito ng oras. Umuungol. Nang makita ng Blue Sky Dragon na hindi nito kayang talunin silang dalawa, nagmamadali itong tumalikod at tumakbo para buhayin. I'll use this move to deal with you. 8 Baron Sword. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang tunay na chi sa kanyang katawan ay agad na sinipsip ng tuyo. Direkta niyang hinampas ang likod ng Blue Sky Dragon. Rip! Isang malakas at malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Naputol ang ulo ng Blue Sky Dragon na parang tofu sa isang iglap. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod at kinuha ang yin at yang ring na nakatago sa bibig ng dragon. Ding! Tumaas ang Void Transformation level ng host. Sa kasalukuyan, 75% na. Ang kanyang cultivation level ay tumaas. 75%, isa pang 25%, at baka makalusot ako sa Void God Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan.